Asher, ano ang pahayag ng mga senador kaugnay ng online gambling? Ella, legal man o illegal, lisensyado o hindi, ang online gambling ay sumisira ng mga buhay. Ito ang binigyan diin sa pangunang talumpati ni Senator Erwin Tulfo sa pagbubukas. Siya ang chairperson ng Senate Committee on Games and Amusement sa pagdinig ng Senado kaugnay ng online gambling. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sa likod ng mga advertisement o patalastas at ng regulasyon ay isang bilyong-bilyong pisong industriya ay na umuunlad dahil sa adiksyon sa pagsusugal. Nagdudulot anya ang adiksyon na ito sa pag-abandona ng mga magulang sa kanilang mga responsibilidad, pagkabaon sa utang at pagpapabaya sa mga anak na lumalaki ng watak-watak ang pamilya. Sa kabila nito, bilang committee chairperson ng Senate hearing, ay bukas ito sa pagdinig ng iba't ibang posisyon ng lahat ng mga stakeholder na responsable at apektado ng industriya. Ngunit may malakas na pahayag o panawagan ani ang komite para sa mga sindikato sa pagsusugal sa bansa. The Philippines will not be a playground for gambling syndicates. Whether foreign or local, legal or illegal, our youth are not for sale. Our families are not collateral damage. We are legislators sworn to protect the people, and in the face of this crisis, there's only one moral choice, ladies and gentlemen: end online gambling now. Para naman kay Senador Alan Peter Cayetano, mali ang gambling at pag-iimbot ng salapi ng ibang tao kahit ito man ay sa pamamagitan ng sugal. Aniya, hindi nagiging tama ang pagsusugal kung ito ay ginagawa ng mayaman, mahirap, kahit na ang kita nito ay napupunta sa proyektong panlipunan. The appeal is for us to come up with the right conclusion here, because we're spending almost 1 trillion pesos on education. Yet, what we're teaching our people is that gambling, gaming, and addiction is okay kasi malaki naman ang kita. Nilinaw naman ni Senate Majority Joel Villanueva na ang online gambling ay hindi lang kawalan sa pinansyal na aspeto. Ngunit may malaking kinalaman ito sa serious mental and physical health issues, mga sirang relasyon, labanan sa pamilya, pagtaas ng mga kaso sa domestic violence at iba pa, kung saan nagiging biktima rin dito ang mga menor de edad. Mr. Chairman, please let me put emphasis on this. Even minors are exposed to these dangerous platforms, putting our youth at risk for early addiction and lost opportunities. May mga kabataan po na hindi pa nga po pwedeng bumoto, pero araw-araw exposed na sa sugal. We must ask ourselves, how did we allow this to happen? Habang nanawagan ng mga naunang senador ng tuluyang pagpapatigil sa online gambling, hangad naman ni Senador Risa Ontiveros ang regulasyon para rito. Aniya, kailangan ng komprehensibong batas na tutugon sa lahat ng aspeto ng komplikadong issue na ito. Ella, may ilan pang mga senador na nagpahayag ng kanilang posisyon kaugnay nga dito sa pagpapatigil at online or regulasyon sa online gambling. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senado kaugnay nga dito, kung saan binibigyan naman ng pagkakataon na magsalita yung mga stakeholder na may kinalaman at epektado sa naturang industriya. Sa kalalabas lang na anunsyo, Ella, ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nga ng online gambling sa Senate hearing, ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto, binibigyan nila ng 48 hours ang mga electronic o e-wallet companies na i-unlink o tanggalin ang kanilang pagkakaugnay sa mga online gambling platform. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.